Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay November 7, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 16, verse 1 to 8. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya at itinanong, 'Ano itong narinig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.' Nauwi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan." Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, "Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?" Sumagot siya, 100 tapayang langis po." "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kabang trigo po." "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang," wika niya. "Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, ikinuwento ni Jesus ang isang katiwalang inirereklamo dahil sa kanyang katiwalian, dahil sa kanyang pandaraya. Nang malaman niyang aalisin siya sa posisyon, agad siyang nag-isip ng paraan kung paano siya tatanggapin ng tao kapag wala na siyang trabaho. Ang ginawa niya, binawasan niya ang utang ng mga may utang sa kanyang Panginoon. Ginawa niya ito hindi dahil mabait siya, kundi dahil gusto niya na kung sakaling wala na siya sa trabaho, may sasalo sa kanya sa oras ng pangangailangan. At nakapagtataka, hindi dahil inapprove ni Jesus ang pandaraya, kundi pinuri ng amo ang talino at pagiging maagap ng katiwala. Hindi sa kasamaan niya, kundi dahil sa kanyang pagiging advanced thinker, may foresight, malikhain at maagap, dito pinuri ng Panginoon yung katiwala. At dito pumapasok yung aral ni Jesus. Napaka-strategic natin pagdating sa mundo. Pero pagdating kay Lord, naroon ang lahat ng pagdadahilan. Sa totoo lang, ang mga tao ngayon, madiskarte. Marami tayong kakilalang madiskarte. Madiskarte para kumita, madiskarte para mag-budget, madiskarte sa kanilang karir, madiskarte sa love life, madiskarte sa negosyo, madiskarte sa social media. Pero kapag tungkol sa pananampalataya, tungkol sa relationship sa Diyos, madalas reactive kaysa sa pagiging proactive. Madalas, last priority ang Diyos. Kapag may problema lang, kapag may oras lang, doon lang papasok ang Diyos. Ang punto ng gospel ay ito. Let us all be spiritually strategic. Kung may diskarte tayo sa buhay, dapat may diskarte rin tayo sa ating relationship kay Lord. May diskarte rin tayo para sa ating kaluluwa. Kung may effort tayo sa trabaho,
dapat may effort din tayo sa pagpapalalim ng relasyon sa Diyos. Hindi masama ang pagiging madiskarte. Ang tanong lang, para saan yung diskarte mo? Para kanino? Jesus is challenging us today na yung talino natin, yung creativity mo, yung connection mo, yung opportunities mo, ituon din natin para sa mga bagay na pangkalangitan for the eternal value. Let us pray. Panginoon, salamat sa paalala na hindi sapat ang mabait lang. Kailangan din namin maging maagap, creative, at masigasig sa pagsunod sa iyo. Gamitin mo yung aming talento, talino, koneksyon at pagkakataon para sa mga bagay na may halaga sa langit. Turuan mo kaming maging tapat na katiwala at maging anak ng liwanag na may puso at diskarte para sa kabutihan. Amen. Madiskarte. I-share natin yung audio gospel natin for today sa ating mga kapamilya, sa ating mga GC, kaibigan, classmate. Sa ganitong pamamaraan, dito man lang makabahagi tayo sa pagpapakilala ng kaharian ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.